Hello mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Ka Eric at kasama niyo po ako sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Hindi pa rin po maganda ang aking boses at ako po ay may sakit. Subalit sinusubukan ko pong bumangon at magkaroon ng talakayan kasama po kayo upang maipakita po natin at mailinaw ang mga pangyayari sa ating bayan. Hindi lamang po ang bombshell ni Saldico ang naging pagkakataon upang mas lalo pang mamulat ang ating mga kababayan doon sa malawakang sindikato na pinamumunuan ni Ginoong Marcos at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. 100 billion pesos. And then, mayroon pang 56 billion pesos na binabanggit si Saldico batay sa kanyang direktang kaalaman kung paano ipinatupad nila Marcos at Romualdez ang pagiging gahaman upang dambungin at durubuhin at nakawin ang kaban ng bayan. Ngayon, kagabi po, sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo at nasaksihan ng buong sambayanan, ng buong bansa, ng mga mamamayang Pilipino, milyon-milyon ang nakarinig sa isa na namang explosive bombshell revelations na noon pa man pinaniniwalaan na ng mga mamamayan na totoo. Subalit kagabi po ay kinumpirma na mismo ni Senator Amy Marcos ang pagiging adik ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. pati ang asawa nito na si Lisa Araneta at mga anak nila. Ito po ay walang makakabali at walang pwedeng bumangga sa katotohanang ibinunyag ni Senator Amy Marcos sapagkat ito po ay galing sa kanyang direktang karanasan, direktang kaalaman, at pagiging bahagi ng pamilya ni Bongbong Marcos bilang kapatid. Malinaw na ang issue sa drug addiction ni Bongbong Marcos Jr. ay isang issue ng mental health sapagkat ang addict na tao ay taong wala sa wastong katinuan. Ito ay seryosong sakit at bisyo sapagkat sinisira po ng iligal na droga ang utak ng isang tao. Kaya hindi normal at matino ang kanyang pag-iisip ng isang taong lulong sa droga. Yan po ang sinabi kagabi ni Senator Amy Marcos Jr. Ni Senator Amy laban sa katotohanan na nagkukunwari pa ang kanyang kapatid na wala siyang sakit sa pag-iisip. Ang drogista o ang lulong sa droga ay isang tao na may malubhang sakit sa pag-iisip sapagkat apektado po nito ang proseso ng decision making, ang proseso kung paano niya tingnan ang mga bagay-bagay, kung paano niya gamitin ang kanyang kapangyarihan at paano niya gawin ang kanyang responsibilidad bilang presidente. Mahalaga po ang mental health ng isang presidente sapagkat pinamumunuan niya ang buong gobyerno at ang buong bansa. Siya po ang Commander-in-Chief ng buong Armed Forces of the Philippines. Si Marcos po ang pinuno ng buong Philippine National Police. At ang buong gobyerno, siya po ang pinakapinuno nito. Kaya kung hindi matino at maayos ang kanyang mental health condition, delikado at apektado ang buong bansa at ang buong mamamayan. Kaya, maliban sa ito ay seryosong health issue na dapat umalis at alisin si Marcos at i-rehabilitate
at mag-undergo siya ng paglilinis ng latak ng droga sa kanyang katawan at sa kanyang utak, kailangan po siya magparehab. Yun po ang dapat gawin sa kanya. Aside from that, na ang matagal na panahon o chronic drug addiction ni Marcos ay isang mental health issue na seryosong nakakaapekto sa kanyang pananatili bilang presidente. Ito po ay isang issue ng constitutional at national security concern para sa buong bansa. Bakit constitutional? Sapagkat ang pagiging drug addict at pag-abuso sa iligal na droga ay isang criminal act under the Dangerous Act Prevention. Ibig sabihin po, sa batas, hindi lamang sa saligang batas, which requires that the President must have moral integrity and must obey and follow the rule of law at dapat mabuhay ng naaayon sa batas, ay paglabag din po ito sa specific law on the Dangerous Drugs Protection Act and Prevention. At ito ay isang kriminal na gawain. Ang pagiging lulong sa droga at pagdodurog ni Marcos ng kanyang asawa at ng kanilang mga anak, the way these revelations were presented by Senator Amy Marcos kagabi doon sa Quirino Grandstand, ay isang seryosong aligasyon ng gawaing kriminal ng kanyang kapatid na presidente at ng pamilya mismo ni Bongbong Marcos. Pangalawa, ito ay constitutional sapagkat ang pagiging addict at paglilihim, at hindi pagkilala sa tamang proseso ng mga batas at kapangyarihan at otoridad na ikaw dapat ay sumunod sa batas, ay isang issue ng constitutional question of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution kung ang presidente mismo ay nagdudurog at involved at gumagamit at nag-aabuso ng illegal na droga. When the president violates the law and commits criminal acts, the way siya po ay ipinipresenta ng kanyang kapatid na matagal nang lulong sa drug addiction at matagal nang nai-involve sa paggamit ng illegal na droga, at ngayon sumasambulat din itong iskandalo ng pandarambong na ginawa ni Marcos Jr. These are serious criminal acts that are violative of his oath of office as president. Kaya ito po ay constitutional issue. At the same time, hindi pwede maging commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang isang addict na presidente. Hindi po pwede yun. Bawal yan sa batas. At kaya nga dapat siyang tanggalin. Kung hindi siya magre-resign, pwede po siyang arestuhin. With direct witnesses, hindi lamang si Senator Amy Marcos, marami pa po ang nagpapatotoo na si Bongbong Marcos Jr. ay nagdudurog. Sila Katibinan, nakikita po niya ito kung papaano gumamit ng droga. Sila Lisa at mga barkada nila ni Marcos Jr. And even ang testimonya ni Agent Morales na si Marcos ang nakalagay doon sa targeted drug operations na hindi lang natuloy ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. So ito ay isang constitutional at the same time isang issue sa pangkalusugan at public interest ng tao na hindi pwede manatili bilang Pangulo ang isang lulong sa droga na uri ng presidente.
Pangalawa o pangatlo, ang pagiging adik ni Marcos ay may malaking implikasyon sa ating national security. Kaya, sapagkat ito po si Marcos bilang Commander-in-Chief ang namumuno o may otoridad sa pag-mobilize, pag-deploy ng sandatahang lakas. At pwede siyang gumawa ng mga hakbang na hindi naaayon sa tamang interes ng mamamayan at sa pambansang seguridad, kagaya ng kanyang ginagawa na digma-digmaan at tapang-tapangan at kiskisan sa bansang China na pwedeng ikapahamak at magiging resulta ng digmaan na hindi nararapat mangyari, na ikapapahamak at ikamamatay ng mamamayang Pilipino. Kaya national security issue po ito. Kung ang presidente drug addict, wala sa wastong katinuan ang pag-iisip at siya ay may kontrol at otoridad over the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, aba, pwede pong gamitin niya ito at magdesisyon ng ikapapahamak ng buong mamamayan at ng buong bansa. Kaya, ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police ay obligado po na ipasiguro na protektado ang mamamayang Pilipino at ang Republika ng Pilipinas. At hindi pwede na pababayaan natin ang ating mga kababayan sa isang drug addict na presidente na gumawa ng desisyon. Again, this is a serious national security issue. This is a serious constitutional crisis. On the part of the government, hahayaan ba natin na mananatili bilang presidente ang isang drug addict kagaya ni Bongbong Marcos, lulong sa droga, nag-aabuso ng droga, gumagamit ng iligal na droga, at ito ay isang akto o gawaing kriminal? Hindi pwede po yan. Kung ang ordinaryong mamamayan ay hinuhuli kapag lumabag sa batas, kagaya ng pagdudurog sa droga, pagbebenta ng droga, paggamit ng droga, hinuhuli ka, kinakasuhan ka, at ikinukulong ka. Yan ay dapat gawin din kay Marcos. Dahil kung presidente siya at ginawa niya ang opisina ng Office of the President na bilang kanlungan ng mga gawaing kriminal, all the more na dapat siyang tanggalin sa pagkapangulo, kasuhan at aristuhin. Kasi hindi pwede na ang batas ay selective. Ang batas ay para sa lahat, including ang presidente. Lalo na ang presidente. Ibig sabihin, the Dangerous Drugs Act na isang kasong kriminal at iba pang related crimes, kung ipinapatupad ito sa mga ordinaryong mamamayan, walang dahilan na hindi ito dapat ipatupad laban sa presidente na nagdudurog at gumagamit ng iligal na droga at pwedeng ikapahamak ng buong bansa at ng buong mamamayan. Diyan na papasok ang panawagan ngayon ng taong bayan sa Armed Forces of the Philippines that they should be the protector of the state and the people. With the current situation right now, na kinakaharap ni Marcos, iskandalo ng korupsyon, pagnanakaw, pandarambong at ngayon, paggamit at pagkalulong sa iligal na droga, hindi pwedeng manatili na walang gagawin at neutral ang AFP kung lantaran po ang pagiging kriminal ng presidente. Lalo na ngayon na sumasambulat before the nation and before the people na siya ay sangkot
sa gawaing kriminal ng pandarambong, malawakang pangungurakot at paggamit ng poder at kapangyarihan kasama ang kanyang pinsan na si Romualdez para nakawin at durubuhin ang pundo ng bayan with all allegations pointing to him. Testimonya, revelations at mga pahayag. At ngayon, matindi itong pagkakabunyag na kung bakit wala sa katinuan, walang direksyong matama at matuwid at delikado ang mga ginagawang hakbang ni Marcos at puro kabulastugan at katarantaduhan ang mga desisyon na ginagawa niya sapagkat wala po siya sa wastong katinuan ng kanyang pag-iisip dahil siya ay isang drug addict. Yan ang mga issue at kahalagahan ng pinasambulat na katotohanan ni Senator Amy Marcos kagabi. We are waiting for the people to act. Kung hindi po kikilos ang Armed Forces of the Philippines, ang Presidential Security Command, at ang Philippine National Police na magtulong-tulong na aristuhin, kasuhan, ikulong, at mapapanagot si Marcos, taong bayan po ang kikilos. At hindi po ninyo masisisi, hindi nila masisisi ang taong bayan kung maninindigan na dapat ibangon ang dangal ng ating bayan, ituwid at itama ang mga nangyayari sa gobyerno at magbago ang pamunuan so that the issues of corruption and plunder, among other issues of abuses in the government against the people, must be addressed. Yan po ang nararapat na gawin. Si Marcos bilang drug addict ay hindi nararapat na manatili sa poder. At kung kaya nangyayari ang malawakang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan dahil hindi po siya nakakaramdam ng tamang desisyon na dapat gawin, wala siyang matuwid na pag-iisip upang makita ang tama at mali sapagkat gumon at lulong sa droga ang kanyang utak. Kaya po lumaganap ang krimen, ang droga, ang sindikato at pati po ang pagnanakaw at kriminal na gawain sa loob ng gobyerno. So, Marcos as a president being drug addict is an immediate issue of constitutional and national security concern for the country. Marcos Jr. has already lost all moral and legal authority to continue being the president of this country. Sana makita po ito ng mga nag-aalangan pa na manindigan ng tama, kagaya po ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines at iba pa pong mga malalaking grupo ng organisasyon ng taong bayan at ng pati ng mga business sectors. Sabog na po at kalat na kalat sa buong daigdig that we have a criminal president not only involved in the scandal of plunder and corruption of public fund, but involved in the abuse and use of illegal drugs. Hindi pa ba sapat yun para ibangon natin ang ating dangal bilang mamamayang Pilipino by demanding collectively on the immediate resignation of Marcos or the immediate removal of Marcos by the support of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police so that the constitutional line of succession and the legal framework na inilalahad at inilalatag ng saligang batas ay mamamayani at mangibabaw to restore order
and to restore the constitutional authority in government, especially sa office of the President, and also to redeem our country and our people. Mamaya po, mga 3:00 ng hapon, ay muling kikilos ang taong bayan dito sa paligid ng Metro Manila at magkikita po dyan another round sa EDSA People Power Monument near Camp Aguinaldo. Antabayanan po ninyo ang pagbabalik ng mga updates mula kay Ka Eric. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagtangkilik sa ating mga advocacy at nagbubunga na po ang ating pagsisikap na magiging malinis at matapat ang gobyerno na umiiral sa ating bayan. Pasensya na po kayo at hirap na hirap pa rin po si Ka Eric na magsalita. Ang importante po, nakakapagpahayag tayo ng tamang paninindigan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal po nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. God save the Philippines. God save the Filipino people. Bye for now. Mabuhay.